Hello guys! Welcome back to my channel. And andito ulit tayo ngayon gumagawa ng vlog. And ang pag-uusapan natin ngayon ay yung naging expenses at saka yung income sa ating tinanim na upo, Mayumi F1, na kung saan ay nag-range to nung nagsimula noong August 15 sa record. So yan, August 15 siya nag-transplant. So mga August 7 siguro ako nagsimula na mag punla. And natapos siya ng pitas ay November 30. August 15, September 15, October 15, November 15, plus 15 days. So kulang-kulang na 4 months kasi buhat sa pagkapunla. So ganun yung itinagal o idinali. Hindi ko alam kung mabilis ba yon or matagal. Sa mga nag-uupo, comment nyo na lang kung yung naging span ng life ng aming upo ay mabilis o matagal. And dito po ay i-discuss ko din na sa loob ng siguro nasa 3,000 square meter yung area na aming nagamit. Tapos almost 800 na puno ang napatanim. Kasi po ang plano lang sana ay isang malaking lata. At yun po ay nagkaroon ng 700 seeds. So sakto lang sana doon sa isang balag. Pero nagka-problema tayo na hindi sumibol agad yung mga binhi. It takes 2 weeks na interval bago sumibol yung iba. Kaya nangyari, nahati tayo sa bed 1, 2, 3. So mamaya ipapakita ko sa ating listahan. Then kumbaga sa 700 na yon, ang nauna lang sumibol ay nasa 240 or wala pa, ganon. Kaya nung may tanim na yon ay hinintay natin na sumibol yung mga natitirang nasa kulang-kulang 500. And ilang araw na ang lumipas ay wala pa ring sumisibol. Kaya ang ginawa namin, bumili na kami ng panibagong seeds na maliit. Ito po ay East West Seeds Mayumi F1. So nasa 300 yung pinunla. And yun, kaya nung nagsibulan na, halos ay nagsabay-sabay na silang itinanim. So tanggalin natin yung mga hindi tumuloy at saka yung mga nag-dumping off na sira ay inabot ng almost 800. So total na 1,000 seeds sana yon, pero ang napatanim ay nasa 800 seeds or ang nabuhay. Nasa siguro average ng 700 to 800 seeds yung nabuhay. At sa 800 na puno po ay ito yung aming naging expenses at saka harvest. So stay tuned at atin na pong i-discuss yung ating mga routine, yung mga ginawa sa pagtatanim ng upo. So again, ito po ay from my record mula August 7 hanggang November 30. So ito po yung ating upo, bed 1, 2, 3. Yan po yung sinasabi ko na naunang nilipat na 3 bed. So na-transplant po siya ng August 15 at tayo po ay nagpunla ng August 7. Hindi ko na lang po nailagay dito. Pero alam ko na i-vlog ko po yung pagpupunla. So yan po. Andyan po yung paglalagay natin ng mga abono, ng fungicide, ng insecticide. Yan. Ito po yung aming activities na ginagawa. At inililista ko po para meron tayong reference. So yan po. Ito po yung bed 4. Yan, may mga sumibol na. Nag-transplant na naman tayo. Yan.
Ito yung activities. So medyo nahirapan po tayo dahil magkakaiba ang size o magkakaibang age. Kaya yan, August 23. So mapansin nyo po, August 15, August 19, and August 23 tayo nag-transplant. So yan po, 5 to 9 na, so bale siyam, originally plan na siyam na kama lang po yung tataniman. Pero dahil nga sa nangyari, nagkaroon ng labis na punla, and yung ating sitawan dati ay napalagyan natin ng tanim. So halos ay nasa 100 plus yung napatanim doon, or 150 siguro, ganon. Yan, kaya nagkaroon ng bed number 10 hanggang 12. So ito na po yung extended na dating sitawan, doon na po napalagay. So yan po yung ating activities. And dito naman po tayo sa ating naging expenses. Yan. Bale from the scratch po tayo nung nagsimula, kaya talagang malaki ang gastos. So ito po yung paggawa natin ng balag na naibababa. Yung balag po ay pwede natin ibaba kapag may bagyo. So yan po, sa kawayan, sa traktor, yung seeds, yung GI wire, yan dyan po yung size 10, 12, 14. Tapos yung nylon, yung siyempre yung labor. Tapos yan, bumili rin tayo ng chemical hose na pangdilig. Tapos nagpa-tractor tayo uli. Yan, yung mga labor hindi ko na po na-specific yan. Then yung kawayan, nagpadagdag ulit tayo ng kawayan dahil kinulang. Tapos yan, bali kontrata po ito na 20,000 yung paggawa. Kaya yan, dito pa lang ang laki ng gastos. So yan, inabot po ng 54,000 sa first page. Tapos dito po, yan po yung mga labor natin. So ito po ay operation na. Pag-aakay, ito po mapapansin nyo yung pag-aakay. Inaakay natin yung gumagapang na eh. Yan, tapos nagpag-grass cutter tayo. Yan. Tapos ito yung bumagyo. Yan, September 9. So yung mga upo po natin ay ating ibinaba. So kinalas po natin yung pagkakatali. Tapos ay after ng bagyo ibinalik. Yan. Pinagyo pa po yan. So yun, siguro yun yung dahilan ni Lord kaya hindi sumibol agad lahat yung ating mga punla. So nagpasibol lang ng nasa 250 seeds. So ito po, 3 kama. Ayan, binaba lahat yun. And binalik ulit kinabukasan. So yan naman po. So yan po. Kasama na po dito yung mga yan, plastic bundle. Tapos yan, may pagpipitas at pagtenor. Siyempre naupa po tayo. Yan. Yan, pagpo-pruning. Yan, medyo po nalakihan din tayo sa pruning dahil first timer nga tayo, ay iniisip hindi pa masyadong alam kung paano yung style ng pagpo-pruning, pero at least na nagamay din natin nung pahuli na. So yan po. So dito po total is 91,670 na. So yan. And ito na yata. So yan. Bali, ito po yung total expenses natin mula sa simula ay 99,120. Yan po. Itong GHP po, yan po ay Grand Humus Plus. Gumagamit po tayo ng Grand Humus Plus. Ayan. Ayan po. Total expenses is 99,120 sa 3,000 square meter na area. Tapos ang napatanim ay 800 na puno. So medyo malaki po kasi yung balag nga talaga ay yung quality na balag ang ating ipinatayo, dahil ito nga ay pwede siyang ibaba and halos lahat ay bili. Ngayon, kung meron kayong mga puno ng kawayan, so hindi na po siguro kayo malalakihan. Tapos kung kayo na rin mismo ang gagawa,
marunong kayong gumawa ay pwede mas makakatipid kayo. So dahil nga po wala pa tayong karanasan, kaya pinakontrata muna natin. So yun, kaya sa second na paggawa, nung nagpagawa na po tayo ng panibagong balag dun sa sitawan, hindi na po tayo kumontrata at inabot na siguro ng halos 12,000 ang ating expenses. So yun, total of 99,120 yung ating expenses sa ating upo. First try, ano po? Yan. So ito naman po yung ating pag-harvest. Nagsimula tayo nung September 27, 2021. At ang ganda pa po ng presyo. 27, kung mapansin nyo yun, 27 ang isa. Per piraso po ang labanan dito. Tapos every other day, makaluwahan po ang harvest. So naging 20 yung good. Tapos ang semi 10 piso. 10 piso pa. Tapos yan, October 1. So, bali 45 days buhat po ng transplant, ha-harvest na tayo sa upo. So bigla pong bagsak tayo ng 12. Yan. Nung dumadami na ay biglang bumagsak. Dumami pa yung siguro dumami na yung supply, kaya biglang bumagsak yan hanggang sa naging 8 piso. Yan po, kung mapapansin nyo, makalwahan, bumabolyum na tayo ng pitas, kaya lang nasa 8 piso na lang yung presyo. Tapos yung semi yan 4 na piso. Yan po, medyo tumataas, 10, 11, 12 hanggang nag-14. Yon, bali ito na po yung naging pinakamataas na peak buhat nung bumaba sa 20 pesos sa 27. So kaya po yan, isipin nyo, sa loob ng 6 na araw pumitas tayo ng 1,450 na peraso. Tapos may reject na semi, or yan semi na 60 peraso. So andito po yung mga pinagbentahan. Yan, ito po, mamaya ito total po natin yung napagbentahan na yan. So yan. And ito pa po, humarvest tayo hanggang November 30. Ito po yan, November 20. So yan, November 30. So mula pagpupunla hanggang sa matapos yung pitas ng November 30, almost 4 months. So yan po. And ito po, ang kinita po natin ay ito, tiyaran, 105,095. So yan po, nung tinotal na natin lahat. Yan po yung kinita natin noong sa loob ng 4 na buwan kasama yung pagpupunla. And ang total po na ating napitas, ito po, tinotal natin yung good at saka yung semi. So yan po, bali 9,209 pieces ang ating napitas na good, at 1,224 yung semi. So halos 10 tonelada po ang inabot ng 800 puno. So nag-average siya ng 10 pieces or 12 kada puno. So yan po. So 800 puno. Tapos yan na po. Bali ang price po dito, yan kung mapapansin nyo dito pala, nag 4 na lang. Ito talagang bagsak na bagsak na. Ito yung time na yung mga farmer ay talagang halos ay hindi na binibili ng mga buyer, ng mga trader. Tapos pinuputol na lang yung mga napapanood ko sa YouTube, yung bunga ng upo ay tinataga na lang at sabi nga ay lugi. Yan o, semi 2 piso. Ito po, nung kasagsagan itong 4 na piso ang good, yung iba po ay hindi na nga mabili or ibinibigay na ng 3 piso, ayaw pang bilhin. So yan po. Pero ito po, at least kinukuha pa sa atin nung ating trader, nung buyer namin dito sa farm. At yan. So dahil po bumaba tayo ng ganito kababa, yan, mapapansin nyo, 4 na piso, 5 piso,
6 na piso. Pero dito naman po ay at least nung kasagsagan po ng karamihang bunga ay nasa 14. Yan. Ay medyo at least natakloban itong ating mababang presyo. Kaya po ang nilagay ko na lang dito ay siguro average ng 10 pesos. Kaya nga halos ang inabot nating presyo, gross income ay yon 105,095. So yan, hindi po sobrang accurate pero at least ay sana po ay nasusundan nyo ang ibig kong sabihin. So ito po yung total, yung talagang confirm na ating kinita. So dito po ay approximate na lang kasi nag-averaging na lang po tayo. So yan po. Dito naman po sa semi siguro nasa almost 10,000 or yan. Kaya talagang tatama siya doon sa ating gross na 105. So yan. Medyo konting adjustment lang po. Kasi averaging na lang po tayo. Nawa po ay nasusundan nyo yung ibig ko sabihin. Ngayon, kung sakali po na nag-average tayo ng 15 pesos, mag-gross po siguro tayo ng 138,000 sa same na sa presyohan na po itong nangyayari. And plus siguro mga 12,000, so nasa 150,000. 150,000 sana yung ating gross kung nag-average tayo, kung nagtuloy-tuloy sana yung 20 pesos per piece or bumaba man at nag-average nga tayo ng 15. Ngayon, kung na-sustain po natin yung 20 pesos ay maaari po tayong mag-gross ng 184,000 plus yung semi siguro nasa 20,000 pa. So siguro mag-average tayo ng nasa 200,000 ang kita kung na-sustain natin yung 20 pesos. At dito nga po pala ay ang kwento sa atin kasi panlimang tao na kami na rumenta dito sa lupa na to. At kinukwento nila na itong lupang ito na 1 hektarya ay tinaniman dati ng upo lahat. As in 1 hektarya lahat ay upo. At ang kagandahan, nakatapat sila sa presyo na 30. Yan. Ito nga po, sabi ko nga po ay nasa almost 2,500 hanggang 3,000 square meter. Ang tinaniman po nila ay buong 1 hektarya. Kaya at nahit pa po nila yung average na 30. Actually, parang pumalo pa po yata ng 40 pesos. Kaya siguro average na lang na 30. Kaya sa 1 hektarya ay nag-gross sila or siguro mahigit pa na 1 milyon dun sa 1 hektarya na upo. So ito po yung mga possible na income. So magdidepende po sa pag-aalaga natin sa upo at syempre sa presyo sa merkado. So yan po yung pricing. So ngayon po balik tayo doon sa ating gross at saka expenses. So yan, nandito po tayo. Yan. So bale ulitin ko sa 3,000 square meter na 800 puno. Ito po yung ating naging gross income. So na-discuss ko naman po yung mga activities diyan. At ang naging gastos po ay 99,120. So kumita lang po tayo ng 5,915 sa loob ng 4 na buwan. Pero wag po kayong maliitan diyan kasi sabi ko nga po, pag nagsisimula ay nandyan talaga yung malaking gastos. Ngayon, sa mga expenses po na pinakita ko sa inyo kanina, ito po, yan. Meron po ditong mga expenses na hindi na nauulit. So gaya po nitong kawayan. So isang beses lang po tayong bibili nito. Yan, bali meron pa ditong kawayan. Yan. So almost 10,000 po yan. And
Itong mga wire, hindi na rin tayo bibili nito sa sunod na tanim. So after 4 months, nagtanim ulit tayo ng upo. After 4 months, yan, umulit po tayo dahil sa gitna naman natin inilagay, hindi naman same yung area mismo. And ngayon, eto na po, pakita ko sa inyo to. Ito na yung kawayan, almost nasa 10,000. Tapos yung wire, nasa 6,000. Yung chemical hose na pangdilig na binili natin, isang beses lang naman tayo bibili rin yan. So 4,000. Yung nylon na ginamit sa balag ay 3,150. Tapos yung labor, dahil nga kontrata at hindi pa tayo maalam, ay dito muna tayo sa kontrata. Kaya malaki, nasa 20,000 din. Kaya nabanggit ko nung sunod na paggawa ay nasa 12,000 lang yung total labor. Pero dahil nga ito ay upo, so naka-standing na tong balag na to. So after ng harvest na November 30, ang ginawa na lang natin ay pina-repair na lang natin yung balag kasi may mga nylon na naputol. Tapos yung mga kawayan, lahat naman matitibay pa lahat yung kawayan, kaya hindi na tayo gagastos sa kawayan. Yung wire, hindi rin tayo gagastos na sa wire. Sa hose, hindi na. Sa nylon, siguro bumili lang ako ng mga dalawang nylon na lang, kaya nasa 300 na lang yung gastos. So sinama ko na dito sa 3,000 kasi halos 2 araw lang o 3 araw na 3 tao ang nag-repair. So almost 3,000 lang kasama na yung nylon. So ibig sabihin, sa 20,000 na labor nung nakaraan ay nabawasan tayo ng 17,000 sa labor kasi nga standing na yung balag. Nagpa-repair na lang tayo. So all in all, kung ito-total natin to na sa second na tanim, pangalawang tanim, ay hindi na natin isasama sa gastos. So nasa 40,000. So kumbaga, sa 5,915 na ating kinita ay parang ang naging tubo natin yung balag na 40,000. So sana nawa po ay nasusundan nyo yung ibig ko sabihin. Kasi tumanim na uli kami ng upo, so hindi na kami gumastos ng 40,000. So if ever man na magparehas ang presyo ngayong aming bagong tanim, so at least hindi na kami gumastos ng 40,000 ulit. So yan, kaya siguro ay at least ay gaganda-ganda na yung kita natin sa awa ng Diyos kapag naging maganda yung ating performance ng ating mga bagong tanim. So yan po ang ating pag-uupo. So again, ito po ay base lang sa aming experience at wala po itong kiniklaim na ito ay ma-achieve nyo rin. So depende pa rin po sa paraan nyo ng pag-aalaga, sa takbo ng pricing, ng presyuhan sa merkado. Kung matapatan po natin yung mataas, di syempre mas mataas yung ating kikitain. Pero kung matapat naman tayo dito sa mura na nasa 4 o 3 or hindi na mabili, eh talagang lugi po tayo. Kaya ang pagtatanim talagang risk din. So minsan tumatama ka, minsan nalulugi. Pero sabi nga ng mga batikang farmer, sa loob na 1 taon, tumanim ka na ng tumanim, 1 beses ka lang makatama, kahit yung nauna mong 2 ay lugi. Halimbawa, yung una mong 2 tanim na ganito ay lugi ka, tapos dito sa pangatlong tanim mo ay natapatan mo naman yung presyo, ay lampas pa sa bawi ang iyong makukuha. So yan po yung ating analysis at saka yung ating experience sa ating ginastos at kinita sa Mayumi F1 na upo. Nawa po ay meron kayong natutunang aral or ideas na napulot dito sa ating pag-uupo. At happy farming po sa lahat. To God be the glory. And ingat po tayong lahat. God bless!